Grabe, no? Tinubos tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Pero mo yun, yung pagtubos ng Panginoon sa atin mula sa pagkidnap sa atin ni Satanas. Dahil ang tao kinidnap ni Satanas. Niwala ba kayo? Oh? Kinidnap tayo. Nasa piling tayo sa lumang buhay. Kinidnap niya tayo. At ano nangyari? Naging alipin tayo ni Satanas. Amen. So anong pamamaraan ng Diyos? Tubusin tayo. At ang kanyang ginawang pangtubos, hindi pera, hindi ano pa mga bagay sa mundong ito, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariwang dugo na tumagas doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, ganon ang nangyari upang maganap ang pagtubos sa sangkatauhan. Kaya ang nangyari, naging malaya tayo. Dahil tinubos tayo. Pero marami hindi malaya. Sinong mga malalaya na? Taas ang kamay. May kalayaan na ba tayo? O baka may umaalipin pa sa atin? Baka may umaalipin sa ating mga bagay-bagay sa mundong ito. Baka inaalipin tayo ng salapi. Katulad ni Judas. Alipin ng salapi. Ipinagpalit ang Panginoon sa salapi. Sa 30 pilak. Baka may umaalipin sa ating mga bagay sa mundong ito. Maging sa ating sarili. Baka hindi pa tayo nakalaya. Amen. Kasi, kapag ibig mong lumaya, tinanggap na natin si Kristo. Dapat tanggapin natin si Kristo. Amen. Ang tunay na kalayaan ay hindi na namumuhay doon sa kasalanan. Amen po. Hindi na nagpapaalipin sa mga bagay sa mundong ito. Baka mamaya alipin ka pa ng sigarilyo. Baka alipin ka pa ng paglalasing. Baka alipin ka pa ng kasinungalingan. Baka alipin ka sa iba't ibang bagay sa mundong ito. Amen. So hindi ka pa malaya kapag may umaalipin pa sa iyo. Ang tunay na kalayaan, malaya na tayo, nasa piling tayo ng Panginoon. Kasama natin siya sa araw-araw nating buhay. Amen. So yun po. Kasi marami, katulad ng sinabi ko nga, tinubos tayo. Pero maraming ayaw magpatubos. Nagets niyo po ang sinasabi ko? Maraming ayaw magpatubos. Tinubos na ng Panginoon para makalaya, pero ano nangyari? Dito ako. Manatili ako. Manatili ako sa buhay na ganito. Masarap ang buhay. Masarap ang buhay sa mundo. Kalayawan, paglalasing, kasiyahan na walang humpay, iba't ibang pagsasaya, disco doon, disco dito, pamamasyal dito, pamamasyal doon. Diba? So yun po, mga kapatid ko sa Panginoon, ayaw magpatubos, alipin sa mga bagay sa mundong ito. Ang sabi ng Panginoon, huwag na kayong umayon sa sistema ng mundong ito. Kung umaayon pa tayo sa sistema ng mundong ito, ibig sabihin yan, hindi pa tayo nagpatubos. Hindi pa tayo malaya. Amen po. Yun po ang ibig kong sabihin na maraming ayaw magpatubos. At ito nga po ang sinasabi ko, madalas kong gagawing ilustrasyon. Isang magandang dalaga, anak ng napakayamang negosyante, kinidnap ng isang masamang tao. Kinidnap
ngayon ang dalagang ito at dinala sa kanyang safe house, sa kanyang taguan. Ngayon, dahil nga precious ang kanyang kinidnap, malaking halaga ang kapalit, inalagaan niya sa kwarto, alagang-alaga, pakain. No? Ngayon, gwapong-gwapo itong nagkidnap, binata, gwapong-gwapo. Dahil mabait ang nagkidnap, na-develop, na-inlove yung dalaga sa kumidnap sa kanya. Ngayon, dumating yung pagkakataon na tutubusin na siya ng kanyang amang mayaman. Ito na, dinala na yung pera. Dahil ibigay na doon sa nagkidnap. Pero nangyari, ayaw nang sumama ang anak. Dito na ako. Na-inlove sa nagkidnap. Ganyan sa ating buhay spiritual. Na-inlove tayo sa gawa ni Satanas. Sarap ng buhay, walang bawal. Sabi ng iba, ito'y, maraming narinig ako Sabi ng iba, Brad, bakit kailangan magpakasal pa sa simbahan? Sabi ko, kailangan. Para may basbas tayo mula sa Panginoon. Hindi na kami magpapakasal. Ayos naman kami. Nakakasundo naman kami. Ba't kailangan pa magpakasal? Di kami nag-aaway. Walang pagtatalo. Ayos. Matiwasay ang aming pagsasama. Samantalang yung iba, kasal nga, laging nag-aaway. Yung iba, naghihiwalay. Sagot ko naman, hindi talaga kayo hayaan ng demonyo na subukin. Bakit? Namumuhay na kayo sa Kanya. Sa Kanya na kayo Sa piling na niya, kayo. Kaya hindi na kayo susubukin. Ang sinusubok po, mga kapatid ko sa Panginoon, tayong lahat na nagsisikap na makarating sa pangako ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Ang mga taong nagsisikap na maganda ang kanyang maging relasyon sa Diyos. Nagsisikap tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya tayo ang dumaranas ng pagsubok. Bakit? Dinadarang sa apoy ang ginto upang para maging matatag, matibay ang gintong ito. Tayo din sa ating buhay pananampalataya, tinetest tayo upang lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang mga taong walang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga taong ayaw umalis sa sistema ng mundong ito, yan po ang mga taong ayaw magpatubos. Amen po. So anong dapat gawin? Huwag tayong gumaya sa kanila. Hayaan natin sila. Nakita natin yung masasamang tao. Bakit sila pa ang nagsisiyaman? Tayo? Na namumuhay sa pagkamatuwid? Tayo ang dumanas ng kahirapan. Pero tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ng Biblia, anak ko, kung nais niyong sumunod sa akin, humanda kayo sa mga pagsubok. So, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ito daan upang wala tayong pagsubok sa buhay. Amen po. Yung mga pagsubok na yan, nandiyan yan. Habang lumalapit tayo sa Panginoon, hinahadlangan tayo ng demonyo. Tingnan niyo po. Naalala niyo si Pedro? Si Pedro, na mangingisda, nung nasa dagat siya, biglang dumating ang Panginoon naglalakad sa dagat.
Sabi niya, multo. Sabi nila. Sabi ng lingkod na si Pedro, Panginoon, talagang ikaw ba yan? Kung talagang ikaw yan, pariyanin mo ako. Anong sabi ng Panginoon? Halika, lumapit ka. Di lumakad na si Pedro, papunta sa Panginoon. Habang lumalapit si Pedro sa Panginoon, biglang dumating ang hadlang. Ano yun? Napakalaking alon. Yung alon, ang alon po, naglalarawan sa mga problema, pagsubok natin sa buhay. Ngayon, si Pedro, ano nangyari? Lingon kasi ng lingon. Anong ibig kong sabihin? Kapag lumapit tayo sa Panginoon, kapag gusto nating magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, nakapokus na tayo sa ating Panginoong Hesus. Nakapokus na tayo sa mga salita niya na dapat nating itanim sa ating mga puso. Huwag na tayong palingon-lingon pa sa luma nating buhay, sa buhay ng mundo. Dahil kapag lumingon ka dyan, yung focus mo, mawala kay Kristo, problema yan ang iyong makikita. Kaya sabi ng Panginoon, dahil lumubog siya, pag lumog, sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Sabi ng Panginoong Hesus, kay liit ang iyong pananalig. Amen po. Tandaan natin, sa ating pakipagrelasyon sa Panginoon, habang lumalapit tayo sa Kanya, may hadlang. Kaya, huwag tayong magpahadlang. Ano mga hadlang na ito? Iba't ibang sitwasyon ng buhay. Kahirapan, karamdaman, mga kakulangan natin sa ating pangangailangan. Hadlang yan. Pero anong dapat gawin? Huwag mong pansinin ang mga hadlang na yan. May sakit ka man, focus ka pa rin sa Panginoon. Ipagkatiwala mo na sa Diyos ang buhay mo. Dahil kapag kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa kung kagustuhan na ng Diyos na alisin tayo sa mundong ito. Amen po. May sakit ka man, kahit na may sakit ka, kung ayaw pa ng Panginoon na mawala ka sa mundong ito, gagaling ka. At kahit na may sakit ka, hindi ka mamamatay. May mga tao, ang lakas-lakas. Pero nabalitaan mo, wala na agad. Pero may tao namang palaboy-laboy, salansangan, mga taong grasa, kumakain ng panis, nalilipasan ng gutom, pero hanggang ngayon, buhay pa. May mga tao namang may sakit, may karamdaman, naka-wheelchair, pero ilang taon na, buhay pa. Di ba? Kaya ang ibig kong sabihin, may sakit ka man o wala, pagkatiwala na natin ang ating buhay sa Panginoon. Huwag tayong matakot. Amen? Kaya, tanggapin natin sa buhay natin ang katubusan, ang pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus Kristo.